Magandang araw po sa inyong lahat at malugod namin kayong tinatanggap sa programa na Your Health Matters ng UNTV. Ang porsyento ng mga tao may hepatitis B, matabang atay at cancer sa atay ay hindi pa kailanman tumaas ng husto gaya ng sa kasalukuyan. Ayon sa tala ng Kagawaran ng Kalusugan, araw-araw ay may nadadagdag na 10,000 bagong kaso ng sakit sa buong bansa, kung saan 8,000 dito ay na-diagnose na may manubang komplikasyon na nagiging sanhi ng grade 2 liver failure or mas malala pa. Ayon sa mga doktor ng St. Luke's Medical Center, ang atay ay kadalasang nagpapakita lamang ng malinaw na sintomas kapag 70% na itong nasira. Ang mga pasyente ay madalas na kumukonsulta lamang kapag hindi na nila matiis ang sakit. Kaya naman sa oras na matukoy ang sakit, ito ay malubhana at nangangailangan ng maraming oras at pera para gamutin. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang mga sakit sa atay, bagamat karaniwan ito ay napakahirap tukuyin at maaaring magdulot ng napakadelikadong komplikasyon kung hindi maagapan at malunasan agad. Kasabay nito, tatalakayin din natin ang mabisang pamamaraan ng paggamot gamit ang produktong Fohepta. Ngayon, kami ay pinararangalan na makasama si Dr. Julius Carlo Rocha, kasalukuyang Head of Department sa St. Luke's Medical Center at isa sa mga mananaliksik sa National Institutes of Health or NIH ng Estados Unidos. Kumusta, Christine? Kumusta sa lahat ng ating mga manonood sa programa ngayon? Dr. Julius Carlo Rocha, maaari po bang ipaliwanag ninyo kung ano ang mga karaniwang sintomas ng mga sakit na may kaugnayan sa atay? Araw-araw, ang atay ay gumagawa ng mahigit 500 mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kalusugan. Gayunpaman, ang atay ay walang mga ugat na nakakaramdam ng sakit, kaya kung may problema, hindi malinaw ang pakiramdam ng sakit. Lalo na sa mga unang yugto ng pinsala o sakit. Kapag may problema sa atay, ang dugo ay hindi nililinis ng maayos at nagdadala ng mga lason sa buong katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa bato, tiyan, at cardiovascular system. Ang pagprotekta sa atay ay napakahalaga. Ang isang malusog na atay ay tumutulong sa katawan na mag-alis ng mga lason, pinapanatili ang malusog na balat, at tumutulong sa pagpapababa ng timbang at kalusugang sexual sa mga kalalakihan. Ang mga taong may sakit sa atay ay kadalasang may sobrang maitim na balat, nakakaranas ng pagkapagod at humihina ang sexual na performance na seryoso at nakakapekto sa buhay ng mag-asawa. Ang mga karaniwang sakit sa atay ay kinabibilangan ng hepatitis B, matabang atay, cirrhosis, at kanser sa atay. Ang mga karaniwang simptomas ng sakit sa atay ay kinabibilangan ng pagkapagod, pagduduwal, paninilaw ng balat at mata, at pananakit ng tiyan, kabag, at hindi may paliwanag na pagbawas ng timbang. Oo, ang sakit sa atay ay talagang isang seryosong problema. Kaya, doktor, ano po ang pangunahing mga sanhi ng mga sakit sa atay? Ang mga sanhi ng sakit sa atay ay iba-iba. Maaari itong dahil sa impeksyon ng hepatitis A, B, o C na virus. Labis na pag-inom ng alak, epekto ng mga gamot at nakakalasong kemikal, o hindi malusog na pamumuhay tulad ng hindi tamang pagkain, labis na katabaan, at kakulangan sa ehersisyo. Bukod pa rito, ang ilang mga namamanang kondisyon ay maaari din magdulot ng mga problema sa atay. Gayunpaman, sa kasalukuyang antas ng polusyon sa hangin, kasama ang matinding kontaminasyon ng pagkain at tubig, ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang atay ay labis na nagtatrabaho upang mag-alis ng mga lason, na nagiging sanhi ng pagdami ng mga taong nagkakasakit sa atay. Sa mga iba't ibang dahilan tulad ng mga ito, tsak na hindi madaling maiwasan at gamutin ang mga sakit sa atay. Maaari po ba kayong magbahagi ng mga kasalukuyang paraan ng paggamot sa sakit ng atay? Depende sa uri ng sakit sa atay.
at sa pagiging malubha nito. Maaaring mag-iba-iba ang mga paraan ng paggamot. Para sa viral hepatitis, maaaring gamitin ang mga antiviral na gamot. Para sa fatty liver disease, mahalaga ang pagbabago sa lifestyle, pag-aayos ng pagkain, at regular na ehersisyo. Para sa cirrhosis at liver cancer, maaaring kinakailangan ang mga pamamaraang pang-operasyon o liver transplant. Sa kasalukuyan, ang mga tradisyonal na gamot ay pangunahing nagpapagaan ng sakit at binabagalan lamang ang pagkapinsala ng mga selula ng atay, imbes na ganap na gamutin ang sakit. Ito ang dahilan kung bakit kapag itinigil ng mga pasyente ang pag-inom, madalas na bumabalik at lumalala ang sakit. Gayunpaman, kamakailan lamang ang NIH sa Estados Unidos ay matagumpay na nagsagawa ng pananaliksik sa Fohepta Plus. Isang perpektong produkto at epektibo para sa mga taong may sakit sa atay. Inirekomenda ko rin ito sa maraming pasyente at ang feedback ay napaka-positibo. Ang Fohepta, tela napakalaki ng may tutulong nito. Doktor, maaari niyo bang ipakilala pa ng mas detalyado ang produktong ito at ang mga benepisyo nito sa paggamot ng sakit ng atay? Ang Fohepta ay isang functional food product na gawa sa natural herbs. Pinag-aralan at binuo upang suportahan ang liver function, mag-detoxify ng atay, mag-promote ng regeneration ng liver cells, at protektahan ang atay laban sa mga harmful agents. Ang produktong ito ay lalong epektibo sa pagtulong sa paggamot ng hepatitis B, fatty liver disease, at pagbawas ng mga sintomas ng cirrhosis. Ang lahat ng aking mga pasyente na gumamit ng Fohepta Plus ay nakamit ang inaasahang mga resulta. Ang mga pasyente ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa loob lamang ng 5 hanggang 7 araw na paggamit, na nakaranas ng 8 beses na mas mabilis na pag-detoxify at mas mabagal na pagkapagod. Pagkatapos ng 3 buwan ng paggamit, ang liver function ay lubos na nanunumbalik sa mga pasyente na may malubhang liver failure. Pinapaliit ang mga liver tumor or tumors at pinipigilan ang liver cancer ng hanggang 99%. So matutal, ang pag-inom ng Fohepta ay nagbibigay ng kalusugan sa atay at naglilinis ng mga sakit. Ang may mild na kaso ay maaaring makakita ng resulta sa loob lamang ng 1 buwan. Habang ang may cirrhosis or liver failure ay maaaring kakailanganin ng 2 hanggang 3 buwan para sa ganap na paggaling ng liver cells na may 100% na effectiveness. Sa kasalukuyan, ang Fohepta Plus or ang Fohepta ang tanging produkto na may kumpiyansa sa paggamot sa sakit sa atay. Napakaganda naman. Ano nga ba ang mga pangunahing sangkap ng Fohepta at paano ito dapat gamitin ng epektibo, Doc? Sa loob ng 1 kahon ng gatas na ito para sa atay, ito ay tila normal lang, ngunit naglalaman ng hanggang 50 or 50 na bihirang sangkap. Ang pinakapangunahing sangkap ng mga ito ay ang xanthones mula sa mangosteen, Foicodan mula sa brown algae na tumutulong sa pagpatay ng mga selulang nagdudulot ng cancer sa atay. Pinaigting ang proseso ng paglikha ng bagong selula ng atay ng 30 beses. Kasama rin dito ang black garlic, walnut, olive oil, at higit sa 20 na uri ng cereal na tumutulong sa paglinis ng atay. Pagpatay sa mga virus na sanhi ng sakit, at pinapalakas ang resistensya ng katawan. Ang mga sangkap ng Fohepta ay ganap na galing sa kalikasan, kaya't walang epekto ito sa katawan. Lalo na't maaari itong gamitin ng sinuman, kahit may diabetes, sakit sa puso, o mataas na presyon ng dugo. Ito rin ay nag-aalis ng pangangailangan sa mga tradisyonal na gamot. Doc,
pwede po bang magbigay kayo ng mas detalyadong halimbawa ng pagkakaiba ng paggamot sa sakit sa atay gamit ang Fohepta kumpara sa iba pang tradisyonal na gamot? Mayroon akong pasyenteng si Antonio, isang negosyante na naging pabaya sa kanyang kalusugan hanggang na siya ay na-diagnose na may stage 3 liver cirrhosis. Ginamit niya ang maraming klase ng gamot mula sa iba't ibang malalaki at maliit na ospital sa buong bansa. Ngunit ang kanyang kalagayan ay lalong lumala hanggang sa puntong ito na halos hindi na siya makalakad at lubos na nanghihina na kailangan na niyang umasa sa kanyang asawa para sa araw-araw na pamumuhay. Tingnan natin ang larawan ni Antonio matapos gamitin ang Fohepta sa loob ng 3 buwan. Talagang may malaking pagbabago sa kanyang kalusugan at halos wala ng bakas ng sakit. Hindi lang si Antonio ang ganito. Marami pang pasyenteng dati ay nakakalang kailangan mag-undergo ng operasyon para tanggalin ang sira na bahagi ng atay o maghintay ng transplant ng atay. Ngunit sa paggamit ng Fohepta, sila ay nagpakita ng kamangha-manghang paggaling. Salamat po, Doc Chuyo, sa pagbabahagi ng napakahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng atay at sa produkto ng Fohepta. Sana makatulong ang impormasyong ito sa aming mga tagapakinig sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Bago natin tapusin ang programa, mayroon po ba kayong payo para sa aming mga manunood? Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na mas mahalaga ang pag-ingat kaysa sa paggamot. Inirerekomenda ko ang paggamit ng 1 hanggang 2 kahon ng gatas na Fohepta bawat buwan para sa detoxification ng atay. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na atay, may iwasan natin ang paggasta ng pera sa mga medikal na paggamot. Ito ay lalo na mahalaga para sa mga nasa edad 30 pataas, kung saan ang pag-andar ng atay ay nagsisimulang humina. O para sa mga taong nagpupuyat, nakakaranas ng stress, or umiinom ng alak, ang Fohepta ay tumutulong sa pagbalanse ng mga enzymes ng atay sa mga ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan, mahalaga ang pagbibigay pansin sa kalusugan ng atay dahil ang malusog na atay ay nagtutulak ng pangkalahatang kalusugan at pisikal na kagalingan. Maraming salamat po, Doc. Ang programa na Your Health Matters sa UNTV ay pansamantalang titigil po dito. Sa pamamagitan ng ating usapan kasama ang mga payo ng mga eksperto, ang ating mga manonood ay nakuha ang mga mahahalagang kaalaman upang panatilihin ang kalusugan ng ating atay, gayon din ang mga pinakabagong pamamaraan sa paggamot para sa mga sakit sa atay tulad ng Fohepta. Inuulit ng doktor na mas mahalaga ang pag-iingat kaysa paggamot. Kaya gamitin ang Fohepta 1 hanggang 2 lata bawat buwan upang matulungan ang paglinis ng atay. Magkaroon ng malusog na balat, kontrolin ang timbang, at magkaroon ng matibay na kalusugan.